Okay. Good morning, ma'am. My name is Anthony James Nyosa. Today I'm going to talk about risky fine to emerging from mid-childhood onward. First is a child. Stealing and general delinquency. So, yung bata is ano ma alam na niya yung pag pag pang na-snatch ng mga bagay na hindi sa kanya, nang hold up na siya ng steal ng hindi niya bagay sa mga ibang tao. Next is early onset of other destructive behaviors. So yung bata is marunong siya magsalita sa mga magulang, like marunong siya magsupak, no? Uutusan siya ng mga magulang niya at hindi siya sumusunod. Next is early onset of substance use and sexual activity. So yung bata is marunong siya magsumali sa mga sexual activity kagaya ng mga malaking grupo, ganyan. Ma-influence siya sa mga barkada niya na pasasalihon siya, ganyan. So yan ang example ng sexual activity. Next is depressed mood. So yung bata is ma-stress siya sa bahay, tapos para mawala yung depressed niya, pumunta siya sa mga barkada niya para mawala yung stress niya, para ma-relieve yung niya, uh, yung pagod sa sarili niya. Next is the withdrawn behavior. So dito makikita natin yung tunay na ugali ng bata, from hanggang sa pag pag paliit pa siya hanggang sa lumalaki na. Next is the positive attitude toward problem behavior. So yung bata is yung marunong na siya anong gawin sa mga bagay-bagay na problema. Alam na niya kung anong gawin niya na ugali, ganyan. Marunong na siya mag-control sa kanyang sarili. Yes. Next is the victimization ang exposure to violence. So yung bata is nakikita niya mismo sa mga mata na nakita siya ng mga violence. Example, nakita ng bata ang mamagpapa niya nag-away. Yan, example na yan sa exposure of to violence, no? So sa mga bata na nakakita ng mga parents nila nag-away, hindi mabuti para sa kanila yon, kasi yung behavior ng mga magulang is ma-adapt sa bata. So hindi talaga yan pwede sa bata. Next, family. So first is poor parental supervision. So alam natin ang poor parental supervision is ang yung pagsusupervise ng bata is less na pagsusupervise sa mga magulang. Pinahayaan lang nila, hindi nila nabigyan ng advice hindi nila nabigyan ng advice na mabuti yung bata, at napag-iwan na lang nila yung bata kasi yung bata need nila ng guide sa parents nila. Kapag walang guide yung bata mula sa parents nila, ay yung bata is papupunta sa ma-result into poor academic mga performance, ganyan. Yeah. Next is school. Poor academic achievement. So yung bata is hindi nakakuha ng mga malaking grade kasi poor achievement. Wala talaga siyang pagsisigi sa pag-aaral niya. Next is the repeating grade. So yung repeating grade is paulit-ulit na lang yung grado niya. Kahit 75 since grade 1 75, hanggang grade 6 75 pa rin, at sa pa rin yung mga grado niya kasi repeating grade, walang pagbabago, walang improvement sa sarili niya o sa pag-aaral niya. Next is the truancy. And next is the negative attitude towards school. Yes. Negative attitude towards school. Yung attitude mo towards the school is hindi mabuti. Rugis ka sa room nyo. Palagi kang magpabadlong sa guro nyo.
hindi ka nakakinig, hindi ka nag-cooperate sa sa klase nyo, palagi kang masungit, ganyan. Yan ang example sa negative attitude towards school. Next, and the last, poorly organized and functioning schools. So, ano, hindi ka, anong tawag ng poorly? Hindi ka marunong makik-socialize sa ibang kaklase. Anti-social ka na bata. Wala kang kaibigan, wala kang mga kilala, ganyan. Poor organized, hindi marunong halubelo sa mga ibang tao or sa mga klase nyo. Next is peer. One is peer rejection. No? So example, meron kang sumasali na grupo nyo sa mga barkada, kaso hindi ka hindi ka nila tanggap. So anong nangyari? Tawag niyan is peer rejection kasi hindi sila sung-ayon sa mga ugali mo o sa pagkatao mo, kaya nire-reject ka ng barkada. So next is the association with deviant peers or siblings. So ito yung paghahalubilo ng mga barkada mo sa pagsali sa mga deviant behaviors sa mga barkada mo, yung mga sungit na barkada mo, yung mga iba-ibang bisyo, ganyan, sumasali ka para lang matanggap yung sarili mo, ganyan. Next is the community. Residents in a disadvantaged neighborhood. Yan. Ito yung yung disadvantage sa residents nyo sa lugar nyo is parang hindi ka fit sa community, yung hindi ka bagay ganyan sa mga ganyang lugar. Yung mga neighborhood nyo, mga kapitbahay nyo is disadvantage sa mga ganyan residents in a disorganized neighborhood. So yung yung kapitbahay nyo ay nag-aaway kayo, hindi kayo peace, hindi kayo peace sa kapitbahay nyo, palagi kayo nag-aaway, walang connection, walang pagmamahalan, ganyan. Next is the availability of weapons. So dito sa barkada natin, makakuha natin kung ano natin gusto, kahit mga bisyo natin magagawa mo, yung mga bagay na hindi mo gusto makakuha mo dahil dito sa availability of weapons. Pwede mo makuha ng mga kahit anong armas, ganyan. Maka-process ka sa ganyan, maka-inquire ka sa mga ganyan kahit kapag may barkada ka, sa mga peer association. So next is the number 4, the risk factors emerging from mid-adolescent onward. First is the child. First example, weapon carrying. So yung bata marunong na maghawak ng mga weapon like kutsilyo, armas, or every sharp objects o mga bagay na delikado na papapatay ng tao. Next is the drug dealing. So sa bata pa lang, marunong na mag-drug dealing sa mga ibang tao, like nagbibenta ng shabu, nagbibenta ng illegal drugs, ganyan, marijuana, or anong klase pa ng mga illegal na droga dito sa Pilipinas. Next is unemployment. Yes. So kapag ganyan mo, tinutuloy mo mga maling gawain sa sarili mo, papunta ka talaga sa unemployment. Wala kang trabaho, wala kang natapos na pag-aaral, ganyan. Kolorom ka lang sa inyong lugar, ganyan. Tapos wala kang maabot sa sarili mo kasi ka lang, bisyosado ka lang, ganyan, drug dealer. Yes, mali talaga yan. Next is school. So next is school. First is school dropout. So bata is palagi siyang na-involve sa mga ganyan, sa mga maling bagay. Syempre, school dropout ang papuntahan yan. Ma-drop siya sa eskwelahan, sa paralan niya, tapos hindi na siya pwede maka-aral ulit. Kaya yung kinabukasan niya ay wasak na. Yes, ganyan. Next is peer. So
gang membership. So yung bata is sumasali ng gang membership. For example, yung mga gang ngayon, anong pangalan ng mga gang ngayon, mga fraternity ganyan, sumasali ng mga bata yan, mga ibang-ibang klaseng gang membership or organization. So yan, wala namang problema sumasali ng mga ganyan. Ang alam lang po natin is marunong tayo mag-balance sa ating sarili na ano kahit nasa sa gang membership ka is stay humble pa rin at stay mabait ka sa mga paligid ng mga tao mo. Be humble always. Yan ganyan. Huwag maging mayabang ganyan kasi hindi dahil gang membership ka magmayabang ka na, hindi pwede yan, no? Dapat stay humble lang ganyan. Thank you. So that's all in my reporting, ma'am, and thank you.